Ayan po, meron naman pong fake news po mga kabida, no? Ito yung pag-uusapan po natin, ano po? No? Itong fake news na bago po mga kabida, yung biktima po dito isa pong local government unit po, ano? Na matatagpuan po sa Mindanao. Okay? So hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa po dito mga kabida. Kilalanin po natin ito pong LGU na ito, ano? Wala pong iba kundi yung darling of the crowd, ang Davao City po mga kabida, no? O maray, ito pong City Government of Davao, dito ho sa lumabas na balita, mantakin nyo ha, mula mismo sa iba't ibang mga media outlet po ng mainstream media, no? Ang naglabas po ng balitang ito. Patungkol ho dito ho sa illegal registration po ng mga Chinese national, ano? Na nadiskubre po mga kabida ng National Bureau of Investigation. Okay? Umalma po itong Davao City. Bakit ho isinali po yung Davao City Registrar's Office po dito? Ano? Hindi naman po sa Davao City nangyari po yan. Sa isa pong munisipyo po ng Davao del Sur. Okay? Eto, babasahin po natin yung kanila pong official statement po mga kabida. No? Published po ito 3 hours ago ng City Government of Davao. Okay? Ito po. It has come to our attention that media outfits like Manila Bulletin, Politico, DZMM Teleradyo, News 5, Bombo Radio Philippines, DWRB 103.9 News FM, and K5 National International News have spread fake news after irresponsibly citing the Davao City Registrar's Office in the reports pertaining to the case of illegal registrations of Chinese nationals in the municipality of Santa Cruz, Davao del Sur. Ayun. So, umangal po itong Davao City government dahil ho, bakit idinawit po yung City Registrar's Office po nila, no? Na yung illegal registration na discover doon pala sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ano? Ang problema po kasi dito mga kabida, meron na po kasing stigma. Pag sinabi pong Davao, Davao Oriental, Davao del Sur, del Norte, de Oro, Occidental, automatic yan, ang kasunod, Davao City yan. Kahit na po, may mga pangyayari po sa isang probinsya po, ano, ng Davao Region, automatic ang nasa isip po ng tao is Davao City. Which is hindi naman po maganda yon, ano? Okay? Hindi naman po maganda yung ganong klaseng stigma, no? Aling ako ng Davao City. Saan po yung Davao City? Sa Mindanao. Magulo yan dyan. Which is hindi naman po maganda, di ba? Hindi naman talaga magulo ang Davao. In fact, yung Davao City nga naging most livable city Di ba? Tapos magulo. Di ba? Hindi naman po ganun. Okay? Yun yung stigma. Yung sinasabi ko pong stigma, no? Which is unfair naman po sa Davao City, mga kabida, no? Okay? Eto, tuloy po tayo sa kanila pong statement. The Davao City Registrar's Office has no jurisdiction over birth registrations processed by local civil registrars in cities and municipalities outside of Davao City, including those in Davao del Sur. Ayun. So, independent kasi yung Davao. Chartered city yon. So, hindi na ho ito kabilang sa Davao del Sur. Kasi one time kasi mga kabida, yung Davao City is part of Davao del Sur noon. Ano? After na naging chartered city na po ito, wala na po. Lumabas na po ang Davao City sa Davao del Sur, naging chartered city na po ito mga kabida. Okay? So, yun po. No? Moreover, earlier this month, the National Bureau of Investigation 11, Southeastern Mindanao Regional Office, has confirmed that charges have been filed before the Office of the Ombudsman in Mindanao against employees of the municipality of Santa Cruz in Davao del Sur over this matter. So kinasuhan na pala, no? Nasampahan na pala ng complaint yan ho sa Office of the Ombudsman in Mindanao. Ito pong mga involved employees po mga kabida. At hindi ho ito employees mula sa Davao Registrar's Office, kundi sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan, malinaw po yan, ano? The city government of Davao strongly refutes
these false claims against the Davao City Registrar's Office, and we confirm that no employees from the office have been filed with cases related to the said incident. Ayan. We call on media organizations to exercise responsible journalism by verifying facts before publication. The media should not be instruments of misinformation and should avoid misleading the public. The Davao City Registrar's Office and the whole of the city government of Davao remain committed to transparency and upholding the integrity of its services. So yun po yung kanilahong official statement, ano? Kung saan po ay refuting the false news, yung fake news po, no? Na yung Registrar's Office po ng Davao City yung involved dito ho sa illegal registrations po mga kabida ng mga Chinese nationals, ano? So yun po. Pati pala itong mga mainstream media outfits sa mga kabida, involved pala dito ho sa fake news na ito, ano? So anong say dito ho sa TRICOM? Okay? Ang pinagdiskitahan lang po, ito pong mga vloggers eh. Diba? Pero itong mga mainstream media, wala. Kasi ho, ang perception kasi sa mainstream media, pag ano pong mga balita na lumabas po sa kanila, makukonsiderang gospel truth na po, ano? Parang hindi ho magkamali. Ito pong mainstream. Kaya pag vlogger lang po yung labas po ng balita, fake news. Diba? Fake news. So yun yung mali dyan, ano, mga kabida. So anong say ng TRICOM dito? Na idinawit po yung Davao City, which is hindi naman po totoo, ano? Okay? Baka po sinadya talaga, ano? I hope na hindi ho ito deliberate, ano? Ito pong ginawa po ng mga media outlet na ito, ano? Kasi ho, pag deliberate po ito mga kabida, wala na talaga. So, dito na po natin mapuprove na kahit po media, mga kabida, pwede na hong magamit, ano? Sana hindi po deliberate ito kung ginawa po ng mga media outlet na ito, ano? Mga kabida. Siguro, baka mapalagpas po ito, ano? Kasi ho, understandably, kahit na po mainstream media, nagkamali po yan, ano? Kasi tao lang po yung gumagawa ng balita, eh. So, subject to mistakes, ano? So, yun lang po, sana hindi ho deliberate. Kasi pag deliberate kasi, yun, ibang usapan na po yun, mga kabida. Okay? Sana po, isali naman po ng TRICOM, ito pong mga mainstream media. Ang dami pong mga fake news na inilabas po ito pong mainstream media, eh. Problema na po, ang pinagdiskitahan, ito pong mga vloggers, eh. Diba? Yun po, no, mga kabida. Sana po magsilbing lesson po ito, ano, mga kabida, para ho sa lahat ng mga media organizations. Okay, hindi lang po nasa mainstream, pati yung mga nasa vlogging, ano? Okay, using the social media platforms, mga kabida. Okay? Kasi ho, ang projection kasi ho dito, public kasi yung ano natin, eh. Public yung, kumbaga, magiging carrier po ng ating mga impormasyon, no? Na ipopost po natin o ibabalita po natin, ano po. Sana responsable po tayo. Tama yung panawagan po ng City Government of Davao. Bago po natin i-publicize, sana i-verify muna natin yung facts, ano? Kung totoo ba ito, no? Kasi ho, kung nag-effort lang talaga itong mga media outlet na ito, no? Itong mga malalaking media outlet na ito na minention po ng City Government of Davao. Sana walang problema. Okay? Ang problema lang po, baka ho hindi ho nag-effort na i-verify po ito. Okay? Basta na lang, gumawa po ng balita, no? Parang presumption na lang, ano? Pag sinabi pong Santa Cruz, part po ng Davao City yun, ano? Which is hindi naman ganun. Okay? So, yun lang po, ano? Para po sa inyo, mga kabida, ano pong tingin po ninyo dito? Your comments, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.